Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Okay, before we sing our song today, let's do a little bit of vocal warm-ups. Are you ready? Sing with me. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. Last one. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go lower. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. And lower. 1, 2, 3, 2, 1. Action. Very good. Now that we're done with our warm-ups, let's sing our song, He's Got the Whole World in His Hands. We have 4 lines to sing today. Let's sing. He's got the whole world in his hands. Your turn. Next line. He's got the whole world in his hands. Third line. He's got the whole world in his hands. And last, he's got the whole world in his hands. Very good! That was short and easy, right? Now, it's time to sing from the top. Let's go! He's got the whole world in his hands. 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 Magandang araw mga bata! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. At sa bagong edisyon ng ating lesson ngayong araw na ito, syempre magpapakilala muna ako. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Kamusta kayo mga bata? I hope na nasa maayos kayong situation, walang sakit o
o kaya dinaramdam sa katawan. Pero kung meron kayong sakit o may mga dinaramdam sa katawan, ang prayer ko naman ay magkaroon kayo ng mas mabilis na recovery sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Ready na ba kayo sa lesson natin ngayon? Tingnan ko nga ang mga bata. Aba, mukhang ready na. Yung iba nakapulbon na, yung iba nakasuklay, yung iba naman medyo inaantok pa. Okay, bago tayo mag-ready sa ating lesson, tayo nga mga kids. Tayo. Okay, tingnan ko nga kung nakatayo na lahat. Tayo ng tuwid. Yan, very good. At sa inyong pagtayo ng tuwid, ngingiti. Sabay-sabay tayong ngingiti ha, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Ngiti. Ayan, ang gaganda at ang gugwapo ninyo. Okay. Bago tayo mag-lesson, tayo muna ay maglalaro. Sinong gustong maglaro? Ako, teacher! Ayan, very good. Gustong maglaro ng mga bata. Ang title ng laro natin ay Show Me. Pero, hindi nyo sa akin isushow. Ipapakita nyo sa mga kasama nyo sa bahay ngayon. Sa nanay, tatay, o kaya sa lolo, sa lola, sa mga nakatatandang kapatid. Oh, dali! Tawagin nyo na sila. Hihintayin ko kayo. Kasama nyo na ba sila ngayon? Okay, kasi sila ang mag-check kung tama ang mga na bring me ninyo. O, quote-unquote, show me. Okay, ready na? Una, show them, o ipakita sa kanila, ang bagay na medyas na puti. Medyas na puti! Bilis! Hanapin, nasaan kaya ang medyas na puti? Nasa sampayan pa ba? Nasa drawer? Nakakalat ba? Kagat-kagat ba ng inyong aso? Nasaan ang medyas na puti? O, siguraduhin puti yan bago ipakita. Ayan, very good. Nakita nyo na ang medyas na puti? Pakita nyo nga sa akin. Yun, yung iba, kinakaway-kaway pa ang mga medyas. Sana malinis yan. Very good kayo dun sa mga nakakuha ng medyas na puti. Yung mga hindi nakakita ng medyas na puti, huwag kayong malulungkot kasi meron pa akong papahanap sa inyo na bagay. Ang ikalawang bagay naman na hahanapin ninyo ay kulay dilaw na lapis! Dilaw na lapis! Nasaan ka? Dilaw na lapis! Naku, baka maapakan. Bilis! Hanapin na! Ayan! Very good! Naipakita nyo ba sa inyong mga tatay, nanay, ate, kuya at mga nakatatanda sa bahay? Anong sabi nila? Dilaw ba yung naipakita ninyo o yellow? Very good! Patingin nga! Oo nga, dilaw na lapis. Kahit maikli na, dilaw pa rin yan. O yung iba hindi pa natatasahan. Very good. Congratulations mga bata na nakakuha ng dilaw na lapis. Yung hindi nakahanap ng dilaw na lapis, meron pa tayong hahanapin. Para sa ikatlong ipapahanap ni Teacher Jo, ay hanapin ang itim. Itim! Ako, ready na yung mga mata. Itim na sapatos! Hanapin ang itim na sapatos. Nasaan kaya ang itim na sapatos? Siguraduhin itim bago ipakita sa akin at sa mga kasama niyo sa bahay. Very good! Aba, yung iba nakapagpakita pa ng 2 pares. Yung iba hindi na makita yung isang pares kasi hindi na nagagamit. Ayan, pero at least nagpakita kayo ng itim na sapatos. Mahusay! Ang susunod natin na hahanapin ay ang hanapin at ipakita sa akin at ipakita sa inyong mga kasama sa bahay ang kulay pulang
Panyo! Kulay pulang panyo. Sino kaya dito ang may kulay pulang panyo? Nanay, nasa na ba yung kulay pulang panyo ko? Dali, hanapin natin. Hanapin ninyo at ipakita sa inyong mga kasama sa bahay. Kulay pulang panyo. Mahusay! Yung iba nakakita ng pulang panyo. Yung iba meron lang mga patsi-patsing pula, pero kahit paano may nakikitang pula. Ayan, very good. Yung iba parang pink naman yata yung panyo na dala-dala nyo. Okay, so ang ating bagay na hinanap ay pulang panyo. Okay, panghuli. Panghuli ha? Panghuli. Hanapin at ipakita sa akin at sa mga kasama sa bahay ang kulay berdeng dahon. Kulay berdeng dahon. Oh, teka muna, huwag niyong pipitasin. Tawagin niyo na lang yung mga kasama niyo sa bahay. At ito ang berdeng dahon. Baka mapagalitan tayo ng inyong mga plantito at plantita. At baka sabihin nila, naku, bakit tinuturuan yung magpitas ng dahon ang aking anak? Papakita lang natin. Okay, yan, very good. Ang dami nang nakapagpakita ng berde o luntiang dahon. Mahuhusay kayo mga bata, kaya pakiramdam ko, ready na kayo sa ating lesson ngayong araw na ito. Kids, kumain na ba kayo? Ano ang kinain ninyo? Kwento nyo nga! Wow, ang sasarap naman! Tamang-tama, ang ating pag-uusapan ngayon ay wastong nutrisyon o proper nutrition. Tamang pagkain, tungkol sa mga pagkain at kung paano ito ginagamit ng ating katawan ang ating pag-aaralan. Yan ay para tayo ay manatiling malusog at ito ay nangangahulugan ng pagkain ng tamang uri at wastong dami ng pagkain. Sa ating aralin ngayong araw na ito, pag-uusapan natin at ating pag-aaralan mga pagkain kinakain at kung paano ito ginagamit ng ating katawan para tayo manatiling malusog. Narito ang mga panuntunan ng wastong nutrisyon. Una, kumain ng masustansyang pagkain araw-araw. Hindi lang tuwing birthday, hindi lang every week, kundi everyday daw, araw-araw kumain ng nutritious food. Pangalawa, panatilihing normal ang paglaki sa pamamagitan ng wastong nutrisyon. Yan naman ay paalaala sa inyong mga magulang. At mga bata, kumain ng isda, karne, itlog o mga butong gulay. Yan ang dapat laman ng inyong plato. Isda, karne, itlog o mga butong gulay. Kumain din ng mas maraming gulay, prutas at halamang ugat. Uminom ng gatas at ng iba pang produktong mula sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium. Kumain ng malinis at ligtas na pagkain. At gumamit ng likas na sangkap sa pagluluto at sa paghahanda ng pagkain. Ang bilin ni Ina. Ang bilin ni Ina, kumain tuwina ng pagkaing iba't iba nakakagana. Gulay, karne, isda, marami pang iba. Malusog na katawan, ito ay hatid sa tuwina. Ngayong ako'y ina, habilin din sa mga bata,
kumain ng masustansya, hatid sa katawan ay sigla. Ano-ano ang bilin ng ina sa anak? Ano daw ang bilin ng ina sa anak? Tama! Kumain tuwina ng pagkaing iba't iba. Ano-ano ang dapat kainin para maging malusog? Ano-ano ang dapat kainin para maging malusog? O kayo nga mga bata, ano-ano ang mga pagkain para maging malusog? Sabihin nyo nga. Malakas ha? Tama. May gulay, may karne, isda, at marami pang iba. Bakit kailangan kumain ng masustansyang pagkain? Bakit kailangan kumain ng masustansyang pagkain? Tama! Dahil ang hatid nito sa katawan ay sigla. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, mas kailangan ng ating katawan ng extra boost o ng vitamins at ng masustansyang pagkain para manatili tayong malusog. Ngayong araw, kakailanganin niyo ng lapis at papel. Meron tayong sasagutin para sa ating pagsasanay. O kuha na ng lapis at papel. Bilis! Basahin at sagutin ang suliranin. Isulat sa sasagutang papel ang mga sagot sa sumusunod na tanong. Narito ang sitwasyon. Si Aling Marina ay bumili ng 6 na kilong pata. Ang 1 kilo ng pata ay nagkakahalaga ng 110 piso. Bumili rin siya ng gulay para sa pinakbet na nagkakahalaga ng 60 piso. Magkanong lahat ang nagastos ni Aling Marina? Uulitin ko. Si Aling Marina ay bumili ng 6 na kilong pata. Ang 1 kilo ng pata ay nagkakahalaga ng 110 piso. Bumili rin siya ng gulay para sa pinakbet na nagkakahalaga ng 60 piso. Magkanong lahat ang nagastos ni Aling Marina? Unang tanong. Ilang kilo ng pata ang binili ni Aling Marina? Ilang kilo ng pata ang binili ni Aling Marina? Batay sa iyong pagkakarinig, ilang kilo ng pata ang binili ni Aling Marina? Letter A, 1. Letter B, 2. O letter C, 6. Letter A, 1. Letter B, 2. O letter C, 6. Kung ang sagot mo ay letter C, 6, ikaw ay tama. Pangalawa, magkano ang 1 kilo ng pata? Magkano ang 1 kilo ng pata? Letter A,
110 piso. Letter B, 10 piso. O letter C, 100 piso. Letter A, 110 piso. Letter B, 10 piso. O letter C, 100 piso. Kung ang sagot mo ay letter A, 110 piso, ikaw ay tama. Very good ka. 110 piso ang halaga ng 1 kilong pata. Pangatlong tanong. Magkano ang halaga ng gulay na binili ni Aling Marina? Magkano ang halaga ng gulay na binili ni Aling Marina? Letter A, 50 piso. Letter B, piso. O letter C, 60 piso. Letter A, 50 piso. Letter B, piso. O letter C, 60 piso. Kung ang sagot mo ay letter C, 60 piso, ikaw ay tama. Sa ika-4 na tanong, ano ang pamamaraang pang-matematika ang gagamitin mo para malutas ang suliranin? Ano ang pamamaraang pang-matematika ang gagamitin mo upang malutas ang suliranin? Ang tanong kasi dito, magkanong lahat ang nagastos ni Aling Marina? Siya ay bumili ng 6 na kilong pata na nagkakahalaga ng 110 piso. Ang gagamitin mong pamamaraang pang-matematika ay pagdaragdag at pagpaparami. Magkanong lahat ang nagastos ni Aling Marina? Para sa 6 na kilong pata na binili sa halagang 110 piso. Sa English, imomultiply mo ang 6 na kilong pata para sa 110 pisong halaga nito. 6 times 110 equals 660 o 660 piso. Daragdagan mo naman ng 60 piso o plus 60 pesos. Ito ay nagkakahalaga ng 720 piso o 720 pesos. Yan ang kabuuang halaga ng nagastos ni Aling Marina. ₱720 piso. Medyo mahirap ang araling ito, kaya kinakailangan mo na balik-aralan ang subject na ito sa tulong ng iyong nanay, ng iyong tatay at mga kapatid na nakatatanda sa iyong tahanan. Ang happy face sa sasagutang papel kung ang pangungusap ay tama at sad face naman
kung ito ay mali. Una, ang wastong nutrisyon ay tamang uri at dami ng pagkain na ating kinakain. Ang wastong nutrisyon ay ang tamang uri at dami ng pagkain na ating kinakain. Happy face ba yan o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Ikalawa, ang wastong nutrisyon ay nakakatulong sa normal na paglaki ng bata. Ang wastong nutrisyon ay nakatutulong sa normal na paglaki ng bata. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face din ako dahil ikaw ay tama. Ikatlo, ang pagpapasuso ng sanggol ay nakasisira sa kalusugan ng ina. Ang pagpapasuso ng sanggol ay nakasisira sa kalusugan ng ina. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka. Dahil ang pagpapasuso ng sanggol ay nakakatulong pa sa kalusugan ng ina. Ika-apat, ang iba't ibang klase ng pagkain ay nakakasira ng kalusugan. Ang iba't ibang klase ng pagkain ay nakasisira ng kalusugan. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka. Dahil ang iba't ibang klase ng pagkain ay nakakatulong, hindi nakakasira sa kalusugan. Ikalima, ang gatas ay mayaman sa protina. Ang gatas ay mayaman sa protina. Happy face o sad face? Happy face kung ang pangungusap ay tama, sad face naman kung ito ay mali. Ang gatas ay mayaman sa protina. Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Kasi ang gatas ay mayaman sa calcium. Very good. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Para mas madaling tandaan ang alpabeto at ang tunog nito, awitin natin sa tonong Are You Sleeping? Handa ka na ba? Ang letrang A, tunog ay A, tunog ay A. Laging isa-isip, A, A, A. Ah, ah, ah. Sunod naman ay letrang B. Ang letrang B, tunog ay pa, tunog ay pa. Laging isa-isip, ba, 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 ba. Ang letrang C. Ang letrang C, tunog ay ka, tunog ay ka. Laging isa-isip, ka, 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 ka. Ang letrang D, tunog ay da, tunog ay da. Laging isa-isip, da, 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 da.
Ang letrang I, tunog ay E, tunog ay E. Laging isa-isip, laging isa-isip, E, 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 E. Ang letrang F, tunog ay F, tunog ay F. Laging isa-isip, laging isa-isip, F, 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 F. Ang letrang G, tunog ay G, tunog ay G. Laging isa-isip, laging isa-isip, G, 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 G. Ang letrang H, tunog ay H, tunog ay H. Laging isa-isip, laging isa-isip, ha, 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 ha. Ang letrang I, tunog ay I, tunog ay I. Laging isa-isip, laging isa-isip, I, 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 I. Ang letrang J, tunog ay J, tunog ay J. Laging isa-isip, laging isa-isip, J, 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 J. Ang letrang K, tunog ay K, tunog ay K. Laging isa-isip, laging isa-isip, K, 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 K. Ang letrang L, tunog ay L, tunog ay L. Laging isa-isip, laging isa-isip, L, 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 L. Ang letrang M, tunog ay M, tunog ay M. Laging isa-isip, laging isa-isip, M, 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 M. Ang letrang N, tunog ay na, tunog ay na. Laging isa-isip, laging isa-isip, na, 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 na. Ang letrang N, tunog ay nya, tunog ay nya. Laging isa-isip, laging isa-isip, nya, 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 nya. Ang letrang NG, subukan natin. Ang letrang NG, tunog ay nga, tunog ay nga. Laging isa-isip, laging isa-isip, nga, 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 nga. Ang letrang O, tunog ay O, tunog ay O. Laging isa-isip, laging isa-isip, O, 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 O. Ang letrang P, tunog ay P, tunog ay P. Laging isa-isip, laging isa-isip, P, 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 P. Ang letrang Q, tunog ay K, tunog ay K. Laging isa-isip, laging isa-isip, K, 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 K. Ang letrang R, tunog ay R, tunog ay R. Laging isa-isip, laging isa-isip, R, 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 R. Ang letrang S, tunog ay S, tunog ay S. Laging isa-isip, laging isa-isip, S, 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 S. Ang letrang T, tunog ay T, tunog ay T. Laging isa-isip, laging isa-isip, ta, 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 ta. Ang letrang U, tunog ay U, tunog ay U. Laging isa-isip, laging isa-isip, U, 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 U. Ang letrang V, tunog ay V, tunog ay V. Laging
isa-isip, laging isa-isip. V, 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 v. Ang letrang W, ang letrang W, tunog ay wa, tunog ay wa. Laging isa-isip, laging isa-isip. Wa, 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 wa. Ang letrang X, ang letrang X, tunog ay X, tunog ay X. Laging isa-isip, laging isa-isip. X, 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 X. Ang letrang Y, ang letrang Y, tunog ay ya, tunog ay ya. Laging isa-isip, laging isa-isip. Ya, 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 ya. At ang pinakahuling letter ay letter Z. Subukan din natin kantahin. Ang letrang Z, ang letrang Z, tunog ay Z, tunog ay Z. Laging isa-isip, laging isa-isip. Z, 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 Z. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Ang kahalagahan ng gulay sa kalusugan. Mahusay na pampalusog. Ang mga ito ay mapagkukunan ng iba't ibang bitamina, iron, iodine o yodo. Nakatutulong ang mga ito upang maiwasan ang karaniwang sakit tulad ng panlalabo ng paningin, kakulangan ng dugo, iskorbeto, bosyo, TB at sakit sa apdo. Pinalalakas nito ang resistensya ng katawan laban sa ubo at sipon. May kasabihan tayong kumain ng gulay upang humaba ang buhay. Gusto mo bang humaba ang iyong buhay at magkaroon ng hanap buhay? Ang araling ito ay magtuturo sa atin ng kahalagahan ng gulay sa kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. At kapag inawit mo ang awiting Bahay Kubo, parang mabubusog ka na sa dami ng gulay na naroroon. Handa ka na bang umawit? Sabayan mo ako.
Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng lingan. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng lingan. Sa awiting ito, ano-anong halamang gulay ang nabanggit? Sige nga, banggitin nyo nga isa-isa. Isa-isahin nga natin. Singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upo, kalabasa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang, luya, at linga. Sana kahit 5 sa mga nabanggit natin ay kinakain ninyo, kids. Syempre, mas maganda kung lahat ng pagkain na yan ay kinakain ninyo sa bahay kubo. Syempre, mas maganda kung ang lahat ng pagkain sa awiting bahay kubo ay kinakain ninyo. Unang pangkat. Narito ang unang pangkat ng mga pagkain. Ang tawag sa mga ito ay Go Foods o mga pagkaing nagbibigay lakas, sigla at init sa katawan. Ano-ano ba ang mga pagkaing ito? Mga pagkaing nagbibigay ng carbohydrates, taba at mantika. Nagbibigay rin ito ng fiber at mga bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Ang kanin, mais, gabi, kabote, at iba pang lamang ugat ay mayaman sa carbohydrates na nagbibigay lakas at sigla. Gayon din ang pagkaing matatamis. Pero, ang pagkaing matatamis dapat limitahan lang ha. Ang mga mantika, mantikilya at margarina ay nagbibigay init. Ang taba ay nagpapadali sa pagsipsip ng bitamina A. Ang unang pangkat ng mga pagkain ay matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng pyramid o ng food pyramid. Ikalawang pangkat. Ang mga ito ay binubuo ng pagkaing tagapagbuo ng katawan o grow foods. Ang mga karne ng mga hayop ang pinakamainam na mapagkukunan ng mga protina. Ang protina, iron, zinc,
iodine, calcium at bitamina B ay mahalaga sa paglaki, lalo na ng mga bata, upang lumakas at malabanan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang itlog, karne at isda ay mayayaman sa protina, gayon din ang munggo, sitaw, patani at mani. Ang mga lamang dagat gaya ng hipon at tulya na mayayaman sa iodine ay malalabanan ang bosyo. Ang mga lamang loob gaya ng atay, puso at bato ay mayaman sa iron at bitamina A. Ang gatas naman ay mayaman sa calcium na pampatibay ng ngipin at ng buto. Narito naman ang ikatlong pangkat. Ang mga pagkaing tagapag-ayos ng katawan o glow foods. Ang mga pagkaing ito ang nagbibigay ng mga mineral at bitamina na kinakailangan ng ating katawan. Ang mga pagkaing ito ay mayaman sa fiber at mababa sa fat. Ang mga mahibla, berde at madahong gulay ay pang-iwas sa mahirap na pagdumi. Ang madilaw na prutas at gulay ay nagpapalinaw ng mata at nagpapakinis ng balat. Ang maasim na prutas ay mayaman sa bitamina C na pampatibay ng gilagid, pampabilis ng paghilom ng sugat at paggamit ng iron ng katawan. Sa Food Guide Pyramid, makikita ninyo na ang pangkat ng glow foods o mga pagkaing tagapag-ayos ay nasa pinakataas na bahagi ng triangulo o ng food pyramid. Nasa gitna naman ang pangkat ng grow foods o mga pagkaing tagapagbuo ng katawan. Nasa huli ang pangkat ng go foods o mga pagkaing nagbibigay lakas, sigla at init sa katawan. Sa araw na ito, ang dami nating natutunan. 3 pangkat ng pagkain kung saan naroon ang mga nutrisyon. I-review natin, kids. Ang unang pangkat ay ang mga pagkain nagbibigay lakas, sigla at init sa katawan o go foods. Ano daw ang mga go foods? Kanin, mais, gabi, kamote, at mga lamang ugat. Ang go foods ay mayaman sa carbohydrates, gayon din sa mantika at sa mantikilya at nagbibigay init at nagpapadali sa pagsipsip ng bitamina A. Ang ikalawang pangkat, ang mga pagkaing tagapagbuo ng katawan o grow foods. Ito ay ang mga pagkaing gaya ng itlog, karne, isda, munggo, sitaw, patani, at mani na mayaman sa protina, iron, iodine, zinc,
at bitamina B na mahalaga sa paglaki. Ikatlong pangkat, ang mga pagkaing tagapag-ayos ng katawan o glow foods. Ito ay ang mga pagkaing mahibla, berde, at madahong prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa mineral at mga bitamina C na nagpapatibay sa gilagid, nagpapabilis ng paghilom ng sugat at tumutulong sa paggamit ng iron. Kaya kids, kapag kayo ay hinainan ng inyong mga magulang ng pagkaing puno ng nutrisyon sa inyong plato, huwag magsa-sad face o huwag malulungkot. Dapat kayo ay happy face. Dahil yan ay patunay na mahal kayo ng inyong mga pamilya. O kids, ano ang gagawin kapag mayroong masustansyang pagkain sa iyong plato? Ngingiti, magpapasalamat, at ito ay kakainin. Salamat mga bata at sinamahan ninyo ako sa ating panibagong lesson dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. At ako'y nagpapasalamat din kahit online ang ating classes o kaya blended learning ay nagpapatuloy ang inyong interes sa pag-aaral. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag malulungkot, at darating din ang tamang panahon kung saan ay muli ninyong makikita ang inyong mga kaklase, mga kaibigan ninyo, at muli kayong makakapasok sa eskwelahan. Konting hintay na lang at syempre dagdagan ng maraming mga panalangin. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yun na manalangin sa ating Diyos dahil si Jesucristo, ang ating Panginoon, ay mahal na mahal tayong lahat. Hindi niya tayo iniiwan, lalong-lalo na kayong mga bata. Kaya, bago tayo magpaalam, iiwan ko sa inyo itong napakagandang Bible verse mula sa Jeremiah 29:11. Sana ma-memorize niyo ito Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan, tatandaan ninyo na ang bawat isa sa inyo, mga bata, mayroong napakagandang plano ang ating Panginoon. Panghawakan niyo yan dahil sa inyong paglaki, makakasama ninyo ang Diyos. Lagi naman natin kasama ang Diyos, pero maaalala ninyo yung mga panahon na kayo'y bata pa at naalala ninyo itong pangako na ito ng Panginoon na kailanman hindi niya kayo iiwanan hanggang sa kayo ay lumaki, hanggang sa kayo'y magkaanak at magkaapo at magkaroon kayo ng magandang future. Ako si Teacher Jo, nagsasabing manatiling hopeful sa inyong pag-aaral at sa inyong buhay sa kabila ng pandemya dito lamang sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.